Patong-patong na ang problema ng mga DDS. Of course, kasali na dyan ang pamilyang Duterte. The day of reckoning is yet to come. Kitang-kita po natin na aburido ang mga DDS. Sila Bongo, Bato, at isama mo na dyan pati si Roque. Aburidong-aburido si Miss Harry Roque. Talagang todo ang pagtatanggol sa kanyang kliyente na former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan. Pero sino maniniwala sa'yo? Lalo na ngayon, meron kang kinakaharap issue sa Pogo. Di natin alam kung tutong nag-harbor ka ng pugante sa iyong bahay sa Tuba, Benguet. So, itong mga tao na to, na dating nagpahirap sa ating bayan, ay nanginginig na ngayon. Humaharap sa mga patong-patong na kaso. Itong mga tao na to. Kaya, aburido, idagdag mo din dyan si BP Sara na inakusahan ni Las Cañas na siya ang tokhang queen na nanggaling sa kanya. Ang ideyang yan, ang pagkatok sabay putok. Yan. Kaya pag gumawa ka ng masama, babalik din sa iyo yan. Kung ano ang iyong itinanim, iyan din ang iyong aanihin. Mga kababayan, we don't condone criminals. Hindi po natin pinapayagan yan. I hope that President BBM will be serious at ipatupad ang arrest warrant na magmumula sa ICC. At tayo masaya dahil nga sa latest na ipinalabas ng Malacanang na they cannot avoid, hindi nila kontrol ang Interpol at makikipagtulungan ang gobyerno Marcos. Ayos na yan. Pero mas ayos sana kung talagang sasabihin ng Marcos administration in public na makikipagtulungan, yun sana ang the best. Pero okay na yun. Alam naman nating gumagalaw ang administrasyong Marcos secretly or pasekreto na sila ay nakikipagtulungan. Sigurado yan. Hanggang salita lang in public na hindi sila tutulong, pero hahayaan nila ang Interpol. Pero alam po nyo mga kababayan, para sa akin, nakikipagtulungan po sila. Para hindi namang masyadong magalit ang kampo ng mga Duterte. Alam kong nakikipagtulungan ang Marcos admin dyan. Alangan naman na poprotektahan mo ang grupong gustong magpabagsak sa'yo. Di may problema ka sa ulo kung ganun. Alangan naman na isalba mo ang grupong gustong magpatalsik sa'yo, gustong magpabagsak sa'yo para palitan ka ng kanyang anak. Maliwanag pa sa sikat ng araw, alam natin na ang Marcos administration hanggang salita lang yan. Alam kong the Marcos administration is working in parallel or hand in hand with the ICC. Yan po ang nakikita at nafe-feel natin dyan, mga kababayan ko. Now, sino pa ba ang mga aburido ngayon? Yan, si Bongo sigurado dahil Dawit din ang pangalan niya. At ito nga mga mayayabang na general. Nako, ang dami sila. Mga former generals, lalong-lalo na si Senator Bato. By the way, guys,
Sabi ni Senator Bato de la Rosa, yung latest na lumabas na balita, na hindi siya magpapaaresto sa ICC. Titignan natin. Alam natin na hanggang salita lang sila. Pero baka may iiyak dyan, kunwari na hindi siya takot, siya'y magre-resist, hindi siya magpapaaresto. Pero ang katotohanan dyan, alam kong hindi na siya nakakatulog ngayon, nanginginig. Nanginginig yan, sigurado. Takot din pala. Takot din palang makulong. Dahil hindi niya na raw makikita ang kanyang mga apo. Dapat naisip niya noon ang posibleng consequences nung nagpagamit siya sa Pangulo. Ang dami mga Pilipinong pinapatay. Ang dami mga Pilipinong inabuso, nawalan ng buhay. Ang daming mga kapamilyang naghihinagpis. Parang nagpatay lang sila ng manok. Nagkalat dyan sa streets, dyan sa mga lansangan. Mga kababayan, ito na. Malapit na yung araw na kung saan may bibigay ang hustisya sa mga pinatay ng Peking war on drugs na ito. Ito ang ating pinagsisigawan bilang pagsuporta sa mga pamilyang namatayan. Yan ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na hindi nga siya magpapaaresto at magpapahuli sa ICC. Pero tignan natin kung talagang matigas nga si Bato. Kung gaano katigas ang Bato. Alam natin, nandyan na sila. Ang galamay ng ICC ay nasa Pilipinas na. Yan ang nafe-feel natin. At ayon sa ating bolang kristal, nakapasok na ang Interpol dyan sa Pilipinas. At ang basa natin, pinag-aaralan lang, plano kung paano ang pagdakip sa akusado. Yan ang malinaw na ating nakikita sa ating bolang kristal. My dear friends, hindi araw-araw ay piyesta. Inuulit ko na naman. Noon, magkakasama lahat sila, nagkakaisa, they cover up each other, nagtutulungan sa mga kalokohan, kayang-kaya nilang gawin ang gusto nila. Dahil nasa sa kanila ang kontrol, nasa sa kanila ang kapangyarihan. Pero sa ngayon, sila'y palubog na. Sa ngayon, sila ay natatakot dahil nga sa balita na andyan na ang ICC. Ang kamay ng ICC na huhuli sa kanila. Itong mga generals na to, kung hindi sila makikipag-cooperate, talagang babalik sa kanila. Ito ay magbubumirang sa kanila. Itong mga generals na mayayabang na to. Mga nakipagsabwatan sa war on drugs na ito. Kaya dapat lang na maparusahan itong mga ito. Kung hindi sila makipag-cooperate, dapat lang na maghimas ng rehas sa The Hague, sa the Netherlands. Wow! Balita ko, maganda yata dun. Aircon yata. Sa kulungan. At siguradong masarap. Masarap ang menu. Masarap ang ipapakain nila sa mga tao na makukulong sa The Hague, Netherlands. Atin pong tutukan itong issue na to. Atin pong bantayan. Kailangan may mapanagot dito. Kailangan ma-serve ang warrant na to para mabigyan natin ng hustisya ang mga kawawang pamilya, ang mga kawawang biktima na namatay sa war on drugs na to. At itong sila Bato at mga kasamahan,
Of course, kasama na dyan ang principal or mastermind sa EJK na yan. Sigurado akong aburido at stress na sila ngayon. Nag-iisip ng kung ano-ano. Maybe nag-iisip kung paano tatakas, kung paano lalaban or didepensa. Pero I have a feeling na itatry nilang tumakas yung mga yan. Dahil malakas ang kapit nila sa China. Titignan natin. Sana'y mabigyan ng katarungan ang mga nabiktima ng war on drugs na ito na peke. Sana'y tayo ay makipagtulungan sa gobyerno para mapanagot ang mga taong ito na naglapastangan at umabuso sa ating mga kababayan. Ang pagpatay ay hindi sagot sa problema sa adiksyon. Kailangan nating i-rehab ang mga yan. Dahil ang adiksyon ay isang sakit. Health issue po yan, ang adiksyon. Kaya dapat bigyan ng pagkakataon, hulihin ang mga ito, at bigyan ng pagkakataong malunasan ang kanilang problema sa adiksyon. Hindi yung pagpatay ang sagot dyan o solusyon. Ang tanging Diyos lamang ang may karapatang kumuha sa buhay na bigay niya sa atin. Alright? This is all for now, mga kababayan ko. Again, thank you so much for watching. I hope that you will continue to support my channel. I hope that you will carry on watching my videos. God bless us all. Mabuhay ang Pilipinas.